Disclaimer. The conviction in the Bible's authority, and the key tenets of Christianity, serve as the foundation for these views, opinions, and material, which are expressed from a globally recognized and accepted core Christian perspective. Any allusions to other faiths, spiritual traditions, or belief systems, are meant to politely address and, when required, correct viewpoints or teachings that are thought to be in conflict with, and incorrect with biblical truth, rather than to insult or disparage. The goal is to defend the authentic gospel of Jesus Christ, the correct teaching of the Holy Bible, its proper interpretation and application, and to provide clarity to matters of faith, not to offend religion, people, beliefs, or cultures. All viewers are urged to approach this content with an open, impartial mind and way of thinking, with discernment and humility, and to seek the truth, while showing love and respect for others. It is highly recommended that everyone read their own Bible, study it, and search for the truth on their own, with the assistance of the internet, search engine and artificial intelligence like Google and ChatGPT. Narito ang ilang mga pangunahing katanungan na madalas na tinatanong ng mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, na nagkatawang tao. Kaugnay nito ay kalakip din naman dito ang mga kaukulang pagpapaliwanag. Gayon din ang mga talata sa Biblia na matibay na sumusuporta sa pagka-Diyos ni Jesus. Una, hindi ba't si Jesus ay tao lang, paano siya magiging Diyos? Ang sagot, oo, si Jesus ay naging tao, ngunit siya ay Diyos na nagkatawang tao. Basahin natin ang Juan 1, talata 1 at 14. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay naging tao at nanirahan sa gitna natin. Ang paliwanag tungkol dito, si Jesus ang salita na tinutukoy dito, siya ay Diyos na nagkatawang tao upang mailigtas niya tayo. Mayroon din akong nais itanong sa mga kasapi ng Iglesia ni Manalo. Sino naman ang may sabi sa inyo na ang Pilipinas at si Felix Manalo ang siyang specific na tinutukoy sa aklat ng Pahayag 7, talata 1 hanggang 3? Mababasa ba ninyo sa Biblia na ang bansang Pilipinas ang siyang tinutukoy na mula sa silangan? At ang pangalang Felix Manalo ang siyang tinutukoy na anghel? Hindi naman, tama po ba ako? Yung pagtukoy ninyo sa Pilipinas at kay Felix Manalo ay isa lamang baluktot na interpretasyon ninyo sa Biblia, isa lamang itong haka-haka o guni-guni ninyo. At wala naman itong matibay na katibayan. Pero ang ngalan ni Jesus ay inyong mababasa o makikita sa Biblia. Ngunit, yung ngalan ni Felix Manalo kailanman ay hindi ninyo ito makikita o mababasa sa banal na kasulatan. Maliban na lang kung gagawa kayo ng inyong sariling version ng Biblia para ilagay ninyo doon ang ngalan niya. Pangalawang tanong, hindi ba't hindi kailanman sinabi ni Jesus na siya ay Diyos? Ang sagot, tuwirang ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos sa maraming pagkakataon. Basahin natin ang aklat ng Juan 10, talata 30 hanggang 33. Ako at ang Ama ay iisa. Sinabi ng mga Hudyo, binabato ka namin dahil sa pamumusong sapagkat ikaw na isang tao ay nagpapakilalang Diyos. Ang paliwanag dito, nauunawaan ng mga Hudyo ang ibig niyang sabihin na siya ay nagpapakilala bilang Diyos. Pangatlong tanong, kung Diyos si Jesus, bakit pa siya nananalangin? Ang sagot, nananalangin si Jesus bilang isang halimbawa para sa atin at bilang anak ng Diyos sa kanyang pagkatao. Basahin natin ang aklat ng Mateo 26, talata 39. Ama ko, kung maaari ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, sa aklat ng Hebreo 5, talata 7. Sa mga araw ng kanyang buhay sa lupa, siya'y naghandog ng mga panalangin. Ang paliwanag dito, ang pananalangin ni Jesus ay pagpapakita ng kanyang kababaang loob at pagiging masunurin niya sa Diyos Ama bilang tao. Pang-apat na tanong, paano siya magiging Diyos kung siya ay namatay? Ang sagot, namatay ang kanyang pisikal na katawan, ngunit hindi ang kanyang pagka-Diyos. Bilang katunayan, siya ay muling nabuhay makalipas ang 3 araw, patunay ng kanyang kapangyarihan. May tao bang nabubuhay mula sa mga patay? Nabuhay din bang magmuli ang mga bulaang propeta, anghel, mga ngaral at tagapagtaguyod ng kanilang mga nilikhang relihiyon katulad nina Joseph Smith, Charles Russell, Muhammad, Buddha, Ellen White, Felix Manalo at iba pa? Nasaan na sila sa mga oras na ito? Basahin natin ang aklat ng Juan 2,
talata 19 hanggang 21. Gibain ninyo ang templong ito at sa 3 araw ay muli ko itong itatayo. Bilang paglilinaw, ang templong tinutukoy niya rito ay ang kanyang pisikal na katawan. Sa aklat ng Roma 1, talata 4, na sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ay pinatunayan na siya ay anak ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay lamang na si Jesus ay may taglay na kapangyarihan na hindi kailanman tinataglay ng isang tao lang. Panglimang tanong, kung si Jesus ay Diyos, bakit may Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo pa? Ang sagot, iisa ang Diyos na may 3 persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo o ang tinatawag na Trinidad. Basahin natin ang aklat ng Mateo 28, talata 11. Binyagan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pansinin ninyo sa talatang ito na ang sabi ay binyagan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At hindi binanggit dito na binyagan ninyo sila sa mga pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Malinaw na singular tense ang ginamit dito at hindi plural tense. Kung pumasa kayo sa inyong English subject sa school ay maiintindihan ninyo ang sinasabi ko rito. Basahin din natin ang aklat ng 2 Korinto 13, talata 14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, malinaw na binabanggit dito ang 3 persona ng Diyos, ang Anak, ang Ama at ang Espiritu Santo. Ang paliwanag dito, may iisang Diyos lamang na may 3 persona. Hindi 3 ang Diyos kundi isang Diyos lamang na may 3 kapahayagan. Ang hiwaga o misteryo ng Trinidad ay madaling nauunawaan o naiintindihan lamang ng mga taong may pananampalataya kay Jesus. Ayon sa aklat ng Juan 10, talata 27 hanggang 28. Pang-anim na tanong, hindi ba't ipinanganak si Jesus? Kung ganon, paano magiging walang hanggan ang Diyos na may simula? Ang sagot, ang kanyang pisikal na katawang tao ay isinilang, ngunit siya mismo ay walang simula at walang hanggan. Basahin natin ang aklat ng Mikas 5, talata 2, na ang pinagmulan ay mula noong una mula sa walang hanggan. Sa aklat ng Juan 8, talata 58, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako nga. Ang paliwanag, ginamit ni Jesus ang terminong ako ay ako nga or ego eimi, ang parehong pangalan na ginamit ng Diyos kay Moises nang tanungin ni Moises ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan sa aklat ng Exodo 3, talata 14. Nais kong idagdag dito ang aklat ng mga Hebreo 10, talata 5, ay nagpapahayag na si Jesus ay nag-e-exist na noon pa man at may inihandang pisikal na katawan ang Diyos Ama para sa kanyang pagbaba sa mundo sa pamamagitan ng pagsisilang ni Maria sa kanyang katawang gagamitin upang tuparin niya ang kanyang misyon sa sanlibutan. Kung kaya't si Jesus ay hindi ninyo kailanman maituturing na nilikha lamang ng dahil lamang sa siya ay isinilang ni Maria. Magsaliksik muna kayong mabuti sa Biblia bago kayo gumawa ng anumang conclusion tungkol kay Jesus. Pang-7 tanong, kung Diyos si Jesus, bakit siya inutusan ng Ama? Ang sagot, sa kanyang pagpapakumbaba, sumunod si Jesus sa Diyos Ama bilang huwaran ng tunay na pagsunod. Basahin natin ang aklat ng Filipos 2, talata 6 hanggang 8. Na bagamat siya'y nasa anyo ng Diyos, ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Ang paliwanag dito, hindi ito nangangahulugan ng pagkabawas sa kanyang pagiging Diyos, kundi pagpapakita ito ng kanyang pagpapakumbaba, pagiging masunurin at ang pagkakaroon niya ng pusong handang maglingkod. Pang-8 tanong, bakit hindi siya tinanggap ng mga Hudyo bilang Diyos? Ang sagot, dahil hindi siya tumugma sa inaasahan nilang political Messiah at ang kanilang puso ay matigas. Sa aklat ng Juan 1, talata 10 hanggang 11, nasa sanlibutan siya at ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan niya ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ang paliwanag dito, kahit na ang sarili niyang mga nilikha ay hindi siya tinanggap, ngunit ang hindi pagtanggap ng mga tao kay Jesus ay hindi nangangahulugang hindi na siya Diyos. Palawakin naman natin paminsan-minsan ang ating mga pangunawa o pangintindi. Pang-9 na tanong, hindi ba't ang Diyos ay espiritu, walang laman at buto? Bakit nagkaroon ng anyong tao? Ang sagot,
Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, pinili niyang maging tao upang mailigtas niya tayo. Basahin natin ang aklat ng unang Timoteo 3, talata 16. Dakila ang hiwaga ng kabanalan, ang Diyos ay nahayag sa laman. Sa aklat ng Hebreo 2, talata 14, na dahil sa pagiging tao niya ay mawasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa aklat ng Juan 6, talata 38 ay pinapahayag dito ang pagbaba ni Jesus mula sa kalangitan. Nangangahulugan ito na sa langit nagmula si Jesus, kung kaya't noong siya ay namatay at muling nabuhay, ay umakyat siya sa langit kung saan siya orihinal na nanggaling. Basahin din ninyo ang aklat ng Filipos 2, talata 5 hanggang 11 upang makita o mabasa ninyo kung ano ang orihinal na anyo niya bago siya naging tao na may laman at buto. Pang-10 tanong, kung si Jesus ay Diyos, bakit siya tinutukso ni Satanas? Ang sagot, bilang nasa anyo siya ng tao, tinukso siya, ngunit bilang Diyos ay hindi siya nagkasala. Basahin natin ang aklat ng Hebreo 4, talata 15. Natukso sa lahat ng paraan tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Sa aklat ng Mateo 4, talata 1 hanggang 11, inilarawan dito ang pagtukso ni Satanas at kung paano si Jesus gumamit ng mga salita ng Diyos sa kasulatan upang labanan ito. Ang paliwanag dito, ipinakita ni Jesus na may kapangyarihan siya laban sa tukso, na siya ay walang kasalanan, na siyang katangian lamang ng Diyos. Ang mga katanungang ito ay karaniwang tinatanong ng mga taong hindi naniniwala na Diyos, na nagkatawang tao si Jesus. Ngayong nabigyan ko na ng mga kaukulang kasagutan ang mga tanong na ito, nawa ay nagkaroon na ng kaliwanagan, kahit na papaano ang inyong mga kaisipang naguguluhan o nalilito, dahil sa mali o baluktot na pangangaral sa inyo ng inyong mga preacher, pastor o ministro. Nais ko kayong paalalahanan na hindi kumot pastor o ministro na ang mga iyan, ang lahat na lang ng kanilang mga pinapangaral sa inyo ay inyong pakikinggan, paniniwalaan at susundin. Hindi po, dapat ay dumadaan din ito sa inyong masusing pag-aaral, pagsusuri o pagkilatis ang anumang inyong naririnig mula sa mga ngaral or preacher sa inyong simbahan. Huwag kayong tango ng tango na kahit mali na yung sinasabi sa inyo, ay tanggap pa rin kayo ng tanggap ng mga baluktot na pangangaral. Gumising po kayo mga kapatid. Hindi sila mga perpektong tao, mayroon din silang mga kahinaan o karupukan, may mga kapalpakan din sa buhay, mga makasalanan din sila katulad natin, at nagkakaroon din ng mga maling pananaw o pagpapakahulugan or interpretation sa mga salita ng Diyos sa Biblia, na hindi pareho sa inyong personal interpretation, kung kaya't nararapat lamang na patuloy kayong nagsusuri, nagsasaliksik at naghahanap sa matuwid at tamang katuruan ng Biblia. Kung kayo ay miyembro ng Jehovah's Witness at ang paniniwala ninyo ay di umano, nilikha lamang si Jesus ng Diyos Ama dahil sa pinanganak siya ni Maria dito sa mundo, basahin at unawain po ninyong mabuti ang mga talatang ito. Juan 1, talata 1 hanggang 3 at 14, Kolosas 1, talata 16 hanggang 17, mga Hebreo 1, talata 2 hanggang 3, Pahayag talata 4, talata 11, Isayas 44, talata 24. Sa esensya, ang mga talatang ito kapag pinagsama-sama ay nagbibigay ng matibay na katunayan na si Jesus bilang ang salita at anak ng Diyos ay kabilang sa paglikha ng lahat ng mga bagay kasama ng Diyos Ama. Kung kayo naman ay kabilang sa iglesia ni Manalo at pilit na pinapangaral sa inyo na di umano ay tao lang si Jesus, pero tinatawag ninyo siyang Panginoon at tagapagligtas, may tao ba sa mundo na maaari ninyong tawaging Panginoon, tagapagligtas at maging tagapamagitan ng mga tao sa Diyos? Kung tao lang naman pala siya, napag-iisip-isip ba ninyo ito? Pakigamitin naman po ninyo ang inyong mga sentido komon kung mayroon kayo nito. Ginamit ng inyong relihiyon ang ngalan ni Hesukristo bilang pangalan ng inyong simbahan o sekta, pero bakit gayong tao lang naman pala ang turing ninyo sa Kanya? Bakit pa ninyo ipinangalan kay Jesus na isang tao lang naman pala siya? Ang ngalan ng inyong simbahan, gayong si Felix Manalo naman pala, di umano ay isa ng anghel at mas mataas pa ang katayuan niya kaysa kay Jesus sa kalangitan. Pakisagot nga po ninyo ang tanong na ito.
Kaya di ba nararapat lang na tawaging Iglesia ni Manalo ang inyong simbahan dahil sa nilikhang doktrina at pasugo ni Felix Manalo na ayon mismo sa inyo ay isa ng anghel na siya ninyong sinusunod o pinapakinggan at hindi ang tamang katuruan ng Biblia. Hindi ba kayo natatakot o kinikilabutan sa kalapastanganan na inyong ginagawa kay Jesus? Nakasisiguro ba kayo na may katotohanan nga na ang inyong kawan lang di umano, ang Iglesia ni Manalo, ang siya lang tanging maliligtas? O baka naman po nahihibang lang kayo sa taas ng inyong lagnat? Hindi naman ligid sa inyong kaalaman na marami na rin ang tumitiwalag sa inyong kawan, sa reality talk lang po tayo. Marami na rin ang hindi masikmura na tanggapin ang mga katuroang kababalaghan, kahibangan, kalokohan, kasinungalingan ang pinapangaral ng inyong mga ministro. Panahon na rin para sa inyo ang lisanin ang inyong relihiyon na kilalang kilala sa buong mundo bilang isang kulto. Kung hindi pa kayo kumbinsido sa mensahe na pinahayag ng video na ito, ay mangyaring balikan po ninyo ang inyong mga Biblia, patuloy kayong magsuri at magsaliksik sa labas ng bakuran ng inyong iglesia at gumamit din kayo ng mga search engines sa internet katulad ng Google o ng anumang artificial intelligence tool na maaari ninyong gamitin bilang online research assistant ninyo upang madali ninyong mahanap at makita kung ano ba talaga ang tamang katuruan ng Biblia at matagpuan ang katotohanan na hinahanap ninyo. Ang tanging hangarin lamang ng video na ito ay ang maipahayag sa inyo ang katotohanan, ang tama at wastong katuruan ng banal na kasulatan, at pabulaanan ang mga kasinungalingan at panlilinlang na pinapangaral ng mga huwad na relihiyon. Hindi kailanman intensyon ng video na ito na saktan ang kalooban ni Newman, bagkus ang ihayag lamang ang katotohanan at ang pawang mga katotohanan lamang. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at panunood. Thanks for watching. Let God's Word be your daily guide, not just today, but every day. If this video blessed you, don't forget to like, share, and subscribe for more Bible-based inspiration and truth. And don't forget to hit that notification bell so you never miss another moment of encouragement and truth. We are all on this journey together, and your support helps spread the message further. Remember, each day is a new opportunity to grow in faith and share the love of God with others. Do you have any thoughts or questions? Drop them in the comment box below, and we'd love to hear from you and pray with you. Until next time, walk by faith, not by sight. And remember, Jesus is coming soon. Be ready, be bold, be faithful. God bless you.